na rin po ni Secretary Boying Remulla itong si Rodrigo Duterte dito po sa kaso ng ICC. Yan ang pag-uusapan natin. Matindi ito mga kabunyog, mga kababayan. Yung unang vlog natin, ito pong ginawang posisyon po ng Solicitor General tungkol po dito sa ginawa po ng ICC na pagsulat dito sa gobyerno. Yung pagsulat po na ginawa ng ICC kung saan hinihingi po yung ulo ng 5 matataas na police official. Yan po. So ang sabi ni Solicitor General Medardo Guevara, alam nyo ang Solgen, yan po ang abogado ng Republika ng Pilipinas. So sabi ni Solgen Guevara, hindi namin pipigilan ang ICC kung sila ay pupunta rito sa Pilipinas at magsasagawa ng mga investigasyon. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nung hindi pipigilan ang pagpasok? Ibig sabihin, kung mag-i-interview ang ICC, kung magkakaroon ng mga tactical interrogation, kung maghahanap ng mga ebidensya, no? Hahanap ng mga witness, hindi po yan pipigilan ng Republika ng Pilipinas. Yan mismo ay ayon sa Solicitor General. Na sigurado tayo, hindi yan sasabihin ni Medardo Guevara nang walang go signal o walang pahintulot ng Malacanang. Oh, di ba? Amoy Lisa Araneta Marcos, di ba? Yeah, talagang umiikot ang mundo, no? Habang umiikot ang mundo ay umiikot ang puwet ni Rodrigo Canor Duterte, ni Bato. Nako, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Bilog ang mundo, di ba? May kanta si Manny Pacquiao. Bilog ang mundo. Hindi araw-araw ay Pasko, di ba? Minsan, ang buhay ay parang gulong. Minsan, nasa ibabaw. Minsan, nasa ilalim. O, yan po yan eh. Ngayon, yan nga yung vlog natin kahapon. Yung sinabi ng Solgen na hindi pipigilan ng ICC sa ginagawang investigasyon. Ngayon po, meron ding inisyong statement naman ang Department of Justice. Ako, mas matindi ito mga kabunyog. Si Boying Ying Remulla, paminsan-minsan sinasapian ng katinuan si Boying Ying di ba? Anong sabi ni Boying Ying Remulla ng DOJ? Ang DOJ naman ang sinasabi ganito, no? Hindi nila pipigilan ang Interpol. Ito po yung International Criminal Police Organization. In short, Interpol. Kung sakaling ipapatupad ng international police ang arrest warrant na i-issue or ibababa po ng ICC. So, madulas din ton si Boying, ano? Madulas si Mang Kulas. Kamusta na kaya si Mang Canor? Ano kaya ang reaction ni Mang Canor Duterte dito? Anong ibig sabihin ni Boying Remulla doon, mga kabunyog, ha? Anong ibig sabihin nun? So, kumbaga, sinasabi ni Boying, nung una kasi, sabi ng gobyerno, hindi kami makikikooperate sa ICC. Per se, sinasabi, hindi makikikooperate sa ICC. Pero ngayon, ang sinasabi ni Boying, pero sila ay susunod sa gagawin po ng international police. Kumbaga, nagkaroon ng layering. Hindi nga makikooperate sa ICC, pero yung ICC, kung uutusan niya ang Interpol na ipatupad yung arrest warrant, hindi pipigilan ng DOJ o ng Pilipinas. So, ibig sabihin, ganun din. Umikot lang, di ba? Kumbaga, sinasabi nila hindi kikilalanin, pero yung magpapatupad ng warrant of arrest, yung kasi yung substantial sino ang mang-aaresto kila Duterte o sa mga kung sino man ang isasabit dyan sa warrant of arrest ng ICC. Sino? Ang tanong sino. So, syempre, ang sinasabi ng ICC, pwedeng Interpol o kung sabi ni Boying,
kung may Interpol sa Pilipinas, obligadong sumunod sa Interpol ang Pilipinas kasi nakapirma tayo dyan eh. May agreement po na sa buong mundo pumirma dyan sa Interpol, International Criminal Police Organization. Yan po agreement na bumuo ng samahan ng Interpol, iba't ibang law authority, mga otoridad po sa iba't ibang bansa, mga police organization, law organization, law enforcement organization na naging bahagi ng Interpol. So, sa makatuwid, ang pinakangipin ng ICC ay Interpol. Yan yung pinaka-law enforcement body niyan. Palabas. At sinasabi ni Boying, hindi namin pipigilan ng international police kasi may kasunduan ng Pilipinas eh. Kasama ang Pilipinas sa Interpol. So, kung ipapatupad ng Interpol ang pag-aresto base sa warrant of arrest ng ICC, tuloy-tuloy po yan. So, in short, pag inisip natin, technically speaking, ang Pilipinas nga ay nakikikooperate na sa ICC through Interpol. Ganon po kadulas. Madulas ka talaga, Marcos Jr. Ano? Kumbaga itong sila Marcos Jr., ang Marcos administration. Ha? Kumbaga sa paglalatag ng baraha, pinapaunti-unti eh. Pero ganon din po ang suma total. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, yun yung punto ni Boying. At sa ganyan, essentially, substantially, mapapatupad talaga ang warrant of arrest. Kasi sasabihin lang ng ICC, o Interpol, lalagay na namin sa red notice ito, o sa blue notice, ibig sabihin, o lahat ng Interpol sa buong mundo ha, pag nakita nyo tong mga nasa warrant of arrest, kung halimbawa nakalagay dyan, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Bato de la Rosa. Pag nakita nyo tong mga taon to sa airport, sa mga seaport, sa inyong bansa, arestuhin nyo. Ngayon, yung Interpol, hindi lang po siya sa Dahag, hindi lang sa Netherlands. Meron din siya sa Pilipinas, meron siya sa Japan, meron siya sa US, meron siya, I think, pati Hong Kong yata, meron yan, sa Taiwan, sa Singapore. Kung sinong mga member state dyan, nakasama dyan, obligadong magkaroon ng kooperasyon. Diba? So kung sinabi ng ICC, arestuin mo tong si Canor Duterte, may Interpol sa Pilipinas, so technically, parang hindi ang aaresto, ang PNP. Pero mag-aaresto, Interpol. Diba? Ganon din po yun eh. Suma total, arrest warrant pa rin, huhulihin si Duterte. Pero sabi nila, Boying, hindi naman PNP ang umaresto eh. International Police eh. Kasi may kapangyarihan sila sa Pilipinas dahil may kasunduan tayo with Interpol. In the same way, tignan nyo yung nangyari kay Tebes. Di ba si Tebes? Nandyan, nagtatago po dyan sa Timor-Leste, sa East Timor. Kaliit-liit na bansa niyan, pero may Interpol dyan. Sino ba ang umaresto kay Tebes? Hindi naman mga taga-NBI, hindi naman Philippine National Police kasi sovereign country yun eh. So ang umaresto doon ay International Police. Yan, balik na naman tayo. Ito talagang PLDT kasarap-sarap ng ating live pinuto lang ating live. Anyway, balik-balik kayo mga viewers natin. Nandyan, balik-balik po kayo, i-share natin itong ating vlog. Kasi ilang seconds din po na nawala yung ating signal, balik tayo. Muntik ko na nga putulin yung ating live stream. So anyway, ang ganda ng usapan. Ngayon, so sinasabi ni Soljan Guevara, no, mga kabunyog, balik po kayo mga subscriber kasi umalis na yung iba. I-share po natin habang nanonood kayo. Ayan, bumalik na kayo. Salamat. Sabi ni Soljan Guevara, hahayaan namin ng ICC to interview, to interrogate, to investigate. Sabi naman ni Boying ngayon, in case may warrant of arrest nang i-issue ang ICC at ipapatupad ng Interpol, hahayaan namin yan. Kasi Interpol yan eh. May agreement ang Pilipinas sa Interpol na kailangan mag-cooperate kami sa Interpol. Kasi ang sinasabi ni Boying, hindi magko-cooperate sa ICC.
So pag sa ICC kasi parang direktang yung Philippine National Police ang aaresto kay Canor Duterte. Yung PNP. Pero this time, kung idadaan sa Interpol, yung Interpol ang aaresto. Just like yung nangyari kay Tebes sa East Timor. So ganoon ang sinasabi ni Boying. So kaya kasi sinasabi natin dito, substantially speaking, ay talagang maaaresto si Duterte. At tingin ko ito yung paswabe ni Marcos Jr. Ano? Swabing-swabe yung ginawa. Kumbaga, minasa yung yung rules, di ba? Para talagang pitpitin si Duterte. Kumbaga, bubugbugin pero hindi halata. Pero bugbog pa rin, di ba? Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan. So, essentially, sinasabi ni Boying, talagang aarestuhin sila Bato at sila Duterte o kung sino mang mga personalidad na ilalagay sa warrant of arrest. Kumbaga dito, in the bag na yan. O, sasabihin ng PNP, sabi ng gobyerno, hindi kami makikipag-cooperate sa ICC. As far as PNP is concerned. Pero yung Interpol, hindi pwedeng diktahan ng gobyerno ng Pilipinas. In fact, meron tayong obligasyon to cooperate with Interpol. Kasi hindi pa naman tayo na dismember diyan eh. Ibig sabihin, miyembro pa naman ng Pilipinas ng Interpol. So as far as Interpol is concerned, we have to cooperate, di ba? So kumbaga na teknikan ng Marcos administration ang mga Duterte. Di ba? Gumamit po ng ipinagbabawal na teknik. Narinig niyo na ba 'yon? Gumamit ng mga itinatagong teknik si Marcos Jr. Matindi rin eh. Hindi magko-cooperate sa ICC pero magko-cooperate sa Interpol na siya namang magpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, di ba? Ganon din 'yun ano. Kumbaga sa naniningil ng utang, hindi yung nagpautang, yung principal, sisingilin yung may utang, hindi ayaw siyang bayaran. Ang gagawin ng nagpautang, kukuha siya ng parang agent niya. Singilin mo 'yon, masisingil na 'yon. Parang ganun 'yun eh. ICC, direkta sa Pilipinas, aresto, hindi pwede. Ang gagawin ng ICC, uutusan ng Interpol, Interpol, ikaw ang umaresto. Hindi makakapalag ang Pilipinas kasi we have to cooperate with Interpol. So matindi, no? Matindi ang technique ni Marcos Jr. at ni Boying Ying Rimulya, no? Kaya paminsan-minsan nakakatuwa din tong si Boying Ying eh. Hindi kaya si Boying Ying Rimulya ang nag-advise niyan na para hindi naman obvious na ilalaglag na natin si Duterte, ganitong gawin natin, para di ba? Di ba? May technique ngayon na mangyayari. Papadaanin ngayon sa Interpol, di ba? Kaya matindi ang ginawa ni Boying na yan. Ibig sabihin, kung yung Solgen at itong DOJ secretary, ito yung mga mga legal agency ito ng gobyerno, yung Solgen tsaka yung DOJ kung ganyan na ang mga statement, so nandiyan na talaga ICC. So in the end, talagang tama yung sinasabi ni dating Senador Antonio sa Trillanes, ang talagang tinik sa tagiliran at lalamunan. Hindi lang tinik sa lalamunan, tinik sa tagiliran, sa likuran, sa harapan ng mga Duterte. Tama yung sinasabi ni Trillanes na sooner or later, lalabas talaga ang arrest warrant ng ICC. At ito na nga, kumbaga sinasabi na nila Boying, ito na, pag pumasok kayo, arestuin nyo. Interpol, arestuin nyo. Wala kaming pakialam dyan. Wala kaming magagawa. So, ano mangyayari kay Duterte? Na yan, malamang naman yan, hindi yan lalaban sa ICC. Kung si Duterte sabi susuko, hindi po yan susuko dahil alam niya, tambak po ang mga ebidensya. Patong-patong, santambak po ang ebidensya. Laban kay Duterte, laban sa kanila. Laban sa administrasyon ni Duterte. Yung mga inutos niyang pagpatay, policy level, inutos niya talaga. Yun lang po patutunayan dyan eh. Inutos ba ni Duterte ang pagpatay? Kasi kung
pinapaliwanag natin kung ang ebidensya, may biktima ba? Meron. Libo-libo nga ang patayan. Inamin na ng pulis mismo, di ba? Undeniable yun yung mga bangkay. So, ang pangalawang papatunayan dyan, inutos ba yan? May polisiya ba ang gobyerno ng pagpatay? Yan lang naman ang papatunayan dyan O di pag napatunayan, yes, inutos talaga, may policy po ng pagpatay, ayan na. O di crime against humanity na yan, inutos mo ang pagpatay ng tao, isipin mo yan. Matindi po yun. So, tingin ko kahit sa ebidensya nung may policy ba, yes, kasi nga ini-interview na ng ICC tong mga pulis. Kasi ang tingin ko, ang bargain dito ganito. Pwedeng ganito po yan O, pagpunta ng mga ICC prosecutor sa Pilipinas, ipapatawag si Bato, si Albayalde, sino pa ba yung sinasabi doon? Yung sa intelligence, papatawag yon. Si Karamat, si General Karamat ng CIDG. Yung taga Napolcom na isa. Si, ano ba pangalan? Si Leonardo, National Police Commission. At sigurado tayo, hindi lang naman yan mga pulis na opisyal na yan. May mga major pa, may mga colonel pang in-interview yan. Baka nga pati mga PO1, PO2, in-interview na ng mga ICC prosecutor tsaka investigator, di ba? So diyan makakakuha ng ebidensya na talagang inutos kasi pwedeng sasabihin ng ICC ng prosecutor, sige, pag hindi kayo umamin dito, isasama namin kayo sa kaso. Anong gusto mo? General Karamat o Commissioner Leonardo ng Napolcom. O ikaw, General Albayalde, Oscar Albayalde, na may ninja caps. Anong gusto nyo? Isasama namin kayo sa kaso o tetestigo na lang kayo? At ikakanta nyo, ituturo nyo ang inyong big boss na si Duterte. Sino pa bang hindi big boss niyan? Ang mahihirapan dito na talagang maging witness dyan, tingin ko, itong si Bato, si Tobats de la Rosa. Kasi talagang siya ang right hand yung Operation Tokhang. Paano pa sasabing hindi isa siya sa mga principal? Kasi dapat yung nagwi-witness yung mga less guilty di ba? So yung mga ganyan, may mga ganyang maneuver na pwedeng gawin ang ICC prosecutor o ang mga investigador ng ICC. So, nasa ICC yan. Pero tingin ko may mga ganyan. So, ibig sabihin, kayo mga police official kayo, kaysa makasuhan namin kayo ng crime against humanity, isasabit kayo dito, makukulong kayo sa dahag. Hindi kayo makakapagpiyansa. At hindi nyo kayang bayaran ng mga ICC judge, siyempre. Iba yan. Hindi nyo pwedeng paikutin yan. Kumanta na kayo, magtestigo kayo, at ituro nyo, magsabi kayo ng totoo, sino nag-utos sa inyo sa ginawa nyo libu-libong patayan na yan. Di ba? Di ngayon, kakanta yung mga pulis ngayon. Ililigtas ng mga pulis, ng mga opisyal ng pulis, yung sarili nila. Sasabihin, ayan si Canor ang nag-utos sa amin, si Rodrigo Canor Duterte. Mini-meeting kami. Ito yung mga memo. Nakatanggap kami ng mga reward money, bawat ulo. Nakakatanggap ng premyo na pera o anumang pabuya itong mga pulis na pumapatay ng tao. Di doon pa lang mapapatunayan na yung polisiya na talagang inutos yan. Di ba? Ganun yan mga kabunyog, mga kababayan. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Koleksyon yan ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Hindi aatras para sa katotohanan, para sa inang bayan, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.